Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Randy Verses, shoutout po sa iyo Idol sa puso mo lang pati na rin sa Azuelo family ng Iloilo at Baltazar family sa Bulacan, shoutout po sa iyo Idol Nilo Ostobo at congrats sa inyo ng asawa mo na kapapang anak pa lang, hello din sa baby Shia ninyo, shoutout po sa iyo Idol Marie Harabe at sa Harabe family, shoutout po sa iyo Idol Robert Malate at sa asawa mo na mabunganga na si Mawitan, shoutout po sa iyo Idol J.A. Broda ng Tanza Cavite, shoutout po sa iyo Idol J.R. San Diego, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Ian Porres ng Balasan Iloilo, shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Raybert TV pati na rin kay Pingping at si Gregor, shoutout po sa iyo Idol Harold pati na rin sa nanay mo na si Lolita Lopez na nasa Ilocos Norte at sa mga pinsan mo sa Kabakungan family, shoutout po sa iyo Idol Razor Cortez, shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila pati sa kasamahan mo sa Let's Face It, shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila, shoutout po sa iyo Idol Michael Duong, shoutout po sa iyo Idol Christian Quebrado, shoutout po sa iyo Idol Junbel Capistrano at sa mga taga MV Maria Teresa sa Naga City, Cebu Anchorage, at shoutout po sa iyo Idol Ireneo Vergara pati sa mga utol mo na hodlum dito sa Korean na si Lucas Felipe at sa mag-iina mo na sina Charles Oliver, Carl Sean at Maricel Vergara ng Balumbon Saragosa Nueva Ecija. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, sinasabi nila na ang pagsisimula ay kalahati ng labanan, ngunit iyon ay lubos na kalokohan kung titingnan lang ng mga tao ang napakaraming tao na nag-uumpisa lang na natigil sa pagkadismaya, hindi sila malilinlang ng mga ganyang kasabihang basura, ang simula ay umpisa pa lamang, at ang lahat ng bagay ay kailangang magwakas upang matapos, makikita natin ang puntod ni Jung Myung. Sa kabilang banda ay level 60 na ang ating bida, may ilang bagay na determinado siyang makamit pagkatapos alisin ng wristwatch of distortion, ang strength manifestation niya ay level 2 at ang vitality physically modification level 2, kailangan niyang mapataas ito bago ang sunod na paghaharap nila ni Mamoru Miyamoto, maraming katawan ng mananakop at ang bangkay ng isang higanteng gagamba ay nakita sa tabi ng kalsada mula sa kastilyo hanggang sa ilog. Sa huli, nagawa ni Mamoru Miyamoto na mapatay ang halimaw na Arachna ngunit nasa kalahating puwersa ng mga mananakop ang nagawang mapatay ng halimaw na Arachna. Tulad ng sinabi noon ni Bongde Ala sa kanya, kailangan muna niyang unahin ang mga karapat dapat gawin pagkatapos ay tumuon sa kung ano ang maaari niya pang gawin pagkatapos, nagawa niyang umakyat sa isang bundok na dati ay tila hindi malulutas, biglang dumating si Ryohei karga si Jujo at sinabihan si Yuseong na i-relax nito ang hitsura nito, napansin naman ni Soso sa di kalayuan ang dalawa, tinanong ni Yuseong ito kung ano naman ang mali sa mukha niya, biglang ngumiti si Yuseong habang sinasabi na sobrang saya niya nga ngayon, ayon naman kay Ryohei na kahit papano naman ay mas okay na tignan ito kaysa kanina, biglang kumuha si Ryohei ng buhok ni Yuseong habang sinasabi na siguro ay ito na ang pagkakataon niya na makakuha ng ilang buhok kay Yuseong para swertihin siya, habang napapakamot ng ulo ay sinabi ni Yuseong na bakit ang buhok niya pa, hindi niya niligtas ito para maging isang cult leader, nakangiti na sinabi ni Ryohei na kung pwede lang ay kukunin niya ang lahat ng buhok ni Yuseong at palagi itong dadalhin saan man siya pumunta. Sa ngayon nga ay nagpipigil pa siya, samantalang makikita natin sa likod na naiirita na Soso sa nakikita niya, nadidismaya na lang na sinabi ni Yuseong na puro kalokohan naman ang mga pinagsasabi nito. Ayon naman kay Ryohei na hindi kalokohan yun, maswerteng tao talaga si Yuseong kaya gusto niya makuha ang buhok nito. Sa isip-isip ni Yuseong na natatakot na lang siya sapagkat hindi na niya matukoy kung nagbibiro pa ba ito o seryoso na, sinabi ni Yuseong na sobra-sobra naman yon. Ayon naman kay Ryohei na ang buhok ng mga mystical creature ay perpekto para sa lucky charm. Pinagpapawisan naman si Jujo nang marinig ito, nadidismaya na lang si Yuseong habang sinasabi na kung sa tingin ba ni Ryohei na isa siyang mystical creature, samantalang gusto nang umalis ni Jujo sa pagkakakarga sa
kanya ni Ryohei-cho kaya nagtataka na lang si Ryohei-cho kung ano ang nangyayari kay Juju. Mapang-asar na sinabi ni Ryohei-cho na isang mahimalang mystical creature si Yuseong, hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa pinapakitang overwhelming confidence ni Ryohei-cho. Sinabi ni Ryohei-cho na kung alam ba ni Yuseong, tinanong naman ni Yuseong na kung ano iyon, ayon naman kay Ryohei-cho na hindi pa sila matagal na magkakilala ngunit sa tingin niya na ang lahat ay maniniwala sa mga sasabihin ni Yuseong kahit umiyak pa ito ng tae. Sinabi ni Yuseong na baka ang ibig sabihin nito ay lobo. Ayon naman kay Ryohei-cho na sinabi niya lang iyon para bigyang diin, sinabi naman ni Yuseong na medyo kadiri ito para sa pagbibigay diin sa opinyon niya. Nakangiti na tinanong naman ni Yuseong si Ryohei-cho na kung ito ba ay maniniwala din sa mga sasabihin ng isang taong umiiyak ng tae. Sinabi naman ni Ryohei-cho na hindi. Maniniwala siya kay Yuseong kapag nag-umpisa na itong dumura ng tae sa bibig nito, hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa mga naririnig niya, napagtanto ni Yuseong na parang babaeng bersyon nito ni Bongde Ala. Sinabi naman ni Yuseong na kung kukunin lang ba ni Ryohei-cho ang buhok niya ng libre, habang may kinukuha ay sinabi ni Ryohei-cho na masyadong kuripot na mahimala si Yuseong. Habang hinahati ang dried squid ay sinabi nito na wala siyang pera kaya ito lang ang mababayad niya sa buhok ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na bakit pusit ang meron ito, wala ba itong karne ng ibon? Sinabi naman ni Ryohei-cho na ang mga tao sa timog dagat ay kinakain ng pusit kaysa sa karne ng ibon at saka nasa kalagitnaan sila ng digmaan, kaya ang lahat ng mga ngalakal ay nagsialisan at wala nang natira dito sa Zhejiang. Pinapangako din niya na mas masarap ang pusit na ito kaysa sa karne ng ibon na daladala nito palagi. Binibigay niya ito dahil ito ang tagapagligtas nila kaya dapat ay maging masaya ito. Based din sa hitsura nito ay alam niyang gutom na ito, nadidismaya na lang si Yuseong sa mga sinabi nito. Sinabi ni Ryohei-cho na kainin na ni Yuseong ito at maligo na din. Masyado na itong mabaho dahil sa mga pawis nito, imbis na magpahinga pagkatapos nito makabalik sa Hangzhou ay nagpatuloy pa din ito sa pagsasanay. Sinabi ni Yuseong na naligo na siya bago pa mag-umpisa ang libing, hindi rin ito ang oras para maligo ng maraming beses. Kahit na ang libing ay mabilis lang natapos dahil nasa oras sila ng digmaan, nandidiri naman bigla si Ryohei-cho nang marinig ito. Pahabol pa nito na kailangan pa ni Yuseong maligo sapagkat isang oras na ang nakakalipas nang matapos ang libing. Ang amoy nito ngayon ay tulad ng amoy ng pusit. Ayon naman kay Yuseong na sige na isa na siyang pusit, pwedeng linisan ang pusit pero kahit ano pa ang mangyari ay pusit pa rin ito. Nandidiri naman na sinabi ni Ryohei-cho na ang pagkakaiba naman ay si Yuseong ay amoy pawis na pusit. Hindi lang ito pangit ngunit napakabaho pa nito, naiinis na lang si Yuseong sa mga narinig niya. Masyado na siyang kinukulit ng babae na ito, ngayon kahit ano na lang ang sinasabi nito sa kanya. Sinabi ni Yuseong na itigil na nila ito, kailangan na ni Ryohei-cho na magpahinga na din. Ayon naman kay Ryohei-cho habang nakaupo sa tabi nila si Hongyi ay nagpapahinga na siya. Ang pwesto na ito ay magandang pwesto na may bubong at malapit lang sa mahimalang tulad ni Yuseong. Makikita natin na naiirita na lang si Soso habang nakatingin dito. Sinabi naman ni Yuseong na kung mananatili si Ryohei-cho dito ay dapat ay maghanda ito para batiin ang mga seniors niya. Nagtataka na sinabi ni Ryohei-cho na sinong seniors bukod sa mga kasama niya ngayon dito. Habang nakatingin sa mga mandirigma ng First Division ay sinabi ni Yuseong na itigil na nito ang pagtawag sa kanya ng mahimala sapagkat kailangan nila intindihin din ang mga pagsusumikap pa ng ibang mandirigma. Sa isip-isip ni Yuseong habang nakatingin sa mga mandirigma ng institute ay nagawa niyang maaga sa mga ito ang atensyon. Ngunit kailangan nilang huwag kalimutan ang mga pagsusumikap ng mga ito sa oras ng digmaan. Sa isang digmaan ay hindi talaga maiiwasan na may masawi na kasamahan nila. Ang mga taong ito ay ginawa ang lahat para sa Junguan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang kanilang mga kalungkutan, kanilang mga panghihinayang, o kanilang galit ay madaling mapawi. Sigurado siyang sinisisi ng mga ito ang kanilang mga sarili, nakalimutan na ng mga ito na ang digmaan ang tunay na rason bakit nawala ang mga mahahalaga sa kanila, at sa halip ay nawawala ang sarili sa kanilang mga emosyon, at sa kabila ng katotohanang hindi nagbabago ang kinalabasan. Sigurado siyang ang iba dito ay ididirekta ang lahat ng kanilang mga damdamin sa ibang bagay,
tulad ng pagdidirekta niya ng galit niya sa mundo sa pagkamatay niya sa kamay ni Chonma noon, makikita natin na lumalapit si Cho Rang-yung sa ating bida. Seryoso naman na nakatingin lang si Yoseong dito, habang nakatingin si Yoseong ay lumalapit naman si Ryohei-cho dito, hanggang sa nakadikit na si Ryohei-cho, at sinabi nito na ang taong nasa harap nila ay nagagawang magmukhang mga pusit ang ibang nasa paligid nito. Kakaiba ang paraan ng pagdadala nito sa sarili niya. Gusto niya malaman kung sino ito. Nagulat naman si Ryohei-cho nang sabihin ni Yoseong na si Cho Rang-yung ito. Sinabi ni Ryohei-cho na kung ang taong ito ba ang tinatawag na hinaharap ng Mount Wasek. Sa isip-isip ni Yoseong na totoong ito nga ang hinaharap ng Mount Wasek. Kahit anong gawin niya, hindi magbabago ang katotohanan si Cho Rang-yung ang mamumuno sa Mount Wa. Hindi niya man gusto ngunit wala na siyang magagawa, nagtagpo ulit sila ngayon. Sinabi ni Cho Rang-yung na mukhang maganda ang pinapakita ni Yoseong ngayon, nakakuha ito ng isang kahangahangang reputasyon mula noong huli silang magkita. Ang mga taong tulad nila, na gumagawa lamang ng mga misyon na nakatalaga sa kanila, ay hindi kailanman makakaisip ng ganoong plano. Gumamit ng telepathy si Cho Rang at sinabi na dahil sa plano ni Yoseong ay nakatanggap lang sila ng paghihirap habang ito ay nakatanggap ng papuri. Ang insidenteng ito ay mas naging malinaw sa kanya na si Yoseong ay isa lamang na walang kwentang tao na mababang mandirigma na ang gusto lang ay ang makakuha ng atensyon ng iba. Habang nakaharap kay Yoseong ay sinabi nito na kahanga-hanga si Yoseong, subalit gumamit ulit si Cho Rang ng telepathy para sila lang ni Yoseong ang makarinig at sinabi nito na tatandaan ni Yoseong na kahit gaano pa magsumikap at magpakahirap ito, hinding-hindi pa rin ito magiging isang master ng isang prestihiyosong sekta na tulad niya, nanggaling siya sa isang kakaibang lugar na napakalayo sa isang tulad ni Yoseong, at ang mas importante pa sa mga ito, ay nanggaling siya sa superior bloodline. Nakangiti na sinabi ni Yoseong na salamat sa papuri ni Cho Rang-yung, gaya ng inaasahan kay Cho Rang-yung, ang lalaking kinikilala ng lahat. Gumamit si Yoseong ng telepathy at sinabi nito na nag-uumpisa na sana siyang malungkot para dito dahil sa mga nangyari. Ngunit ang pagkataong ito ni Cho Rang ay mas nababagay talaga sa kanya. Mapang-asar na sinabi ni Yoseong gamit ang telepathy na bagay kay Cho Rang ang Modoraj. Pahabol pa ni Yoseong na ano ang mga pinaggag-agawan ni Cho Rang. Ang akala niya pa naman ay lalagpasan siya nito, at ipadama sa kanya ang isang uri ng kawalan ng pag-asa na pipigil sa kanya na makabangon muli. Nakangiti na sinabi ni Yoseong na nagbago na nga siya ng konti kahit papano. Napatahimik lang dito si Cho Rang-yung. Gumamit ulit si Yoseong ng telepathy at sinabi nito na malaki na talaga ang pinagbago niya mula noong nasa harap sila ng sekta ng Mount Wa. Sa isip ni Cho Rang-yung na totoong malaki na ang pinagbago ni Yoseong mula sa napakahinang mandirigma na hindi marunong gumamit ng maayos na ki-technique, ngunit hindi doon siya nag-aalala. Gayunpaman, noong nakaraang labanan, ang taong ito ay hindi man lang napakita ang lakas nito ngunit nagawa niyang iligtas ang lahat. Ngayon ay nasaan sila na sila ang mga pinakamarangal. Noong labanang iyon, walang nagsasalita tungkol sa katotohanan na sila ay nalampasan ang kaaway at pinrotektahan ng katimugang hukbo. Ang tumatak lang sa mga tao ay ang pagkatalo ng team nila sa digmaan na iyon. Ang lugar na ito ay isang pagdiriwang kung saan si Yoseong Dan ay kumikinang na parang liwanag, isang lugar kung saan sa kabila ng dami ng pagsisikap ng isang tao, hindi sila makikilala. Tinanong ni Cho Rang-yung kung alam ba ni Yoseong kung ano ang kalaban ng liwanag. Nakangiti na tinanong ni Yoseong kung ano ito. Makikita natin na seryosong nakatingin ang grupo ni Jium Namgang sa nangyayari. Kahit na sila Giho ay nakakaramdam din ng malakas na tensyon, seryoso din na nagmamasid lang si Gukwon at si Kupal na Taegijong, pati ang iba pang mandirigma ng institute ay nag-uusap-usap sa tensyon na nangyayari. Kinumpas ni Cho Rang-yung ang kamay nito, makikita natin na gumagalaw ang espada na nakasuksok sa bewang ng sundalo hanggang sa matanggal ito sa pagkakatali sa bewang nito, at mabilis na lumilipad papunta kay Cho Rang-yung.
Habang hawak ang espada ay nasa isip ni Chorang Yung na ang magandang paraan lang para alisin ang liwanag na tinatamasa ni Yuseong ngayon ay ang paraan na ito. Habang maglulunsad ng atake ay sinasabi nito na ang kalaban ng liwanag ay ang mas maliwanag pa dito. Ang kadilim ay imposibleng manalo sa liwanag. Nagulat naman si Yuseong sa ginagawa ni Chorang Yung. Habang nilalabas ang sandata niya ay napagtanto niyang gumagamit si Chorang Yung ng void control. Makikita natin ang determinasyon sa mata ni Chorang Yung para talunin si Yuseong at kunin ang liwanag dito. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong nang mabitawan niya ang mga sandata na hawak niya dahil sa void control na ginagamit ni Chorang Yung. Nagawa naman ni Yuseong na maarang ang sarili niyang sandata na umaatake sa kaan niya. Samantalang naghahanda na si Chorang Yung para atakihin si Yuseong, seryosong nakatingin si Chorang Yung at may layunin na patayin si Yuseong. Nabahala naman si Yuseong sa nangyayari. Kahit na si Soso ay nagugulat din, si Giho at Bongdeala ay hindi na lang makapaniwala sa nakikita nila. Makikita natin ang ating bida na direktang sinaksak ni Chorang Yung. Sa isip-isip ni Yuseong na palaging nakapagtataka ang ginagawa ni Chorang Yung noon, palagi parent si Chorang Yung noon na naghahanap ng mga bagong babae na magmamahal sa kanya kahit na napakarami na nitong mga babae sa tabi nito. Sa pagbabalik tanaw dito, parati siyang narcissist na walang pakialam sa iba o sa mga nasa ilalim nito. Marami sa mga babaeng iyon ang pumila para makasama siya hindi para sa kanyang puso, kundi para sa kanyang kayamanan, karangalan, hitsura, at katayuan sa buhay. Ngunit siya ay naghahanap ng isang bagay na hindi niya makikita sa mga babaeng ito, isang taong kasing loyal at maalaga na tulad ni Jung Myung, isang tunay na kaibigan. Makikita natin na tumama ang espada ni Chorang Yung sa katawan ni Yuseong subalit dahil sa suot niyang damit ay hindi tumalab ito. Gamit ang telepathy ay sinabi ni Chorang Yung na hindi pa rin isang kahanga-hanga para sa kanya si Yuseong pati na rin sa Azure wielding style na meron ito. Agara naman na hinawakan na ni Yuseong ang isang espada, at sabay atake kay Chorang Yung. Habang naghahanda pa umatake ay sinabi ni Yuseong gamit ang telepathy na si Chorang at ang mga palusot nito, kapag nanalo ito ay dahil ang isang bagay ay hindi lahat na mahusay. Ngunit nang matalo ito ng isang beses, ang tanging ginagawa nito ay umiyak tungkol sa mga estilo o teknik na ginawa niya. Malakas na naglunsad si Yuseong ng atake, na nagawa naman ni Chorang Yung na maarang ito. Sinabi ni Chorang Yung na ang buong estilo ng pakikipaglaban ni Yuseong ay palaging walang kinang. Wala din punto kahit pa sabihin niya ang patungkol dito. Mabilis naman na sinalo ng paan ni Yuseong ang isang sandata nito, at malakas na sinipa ito pataas, na nagawa naman na maiwasan ito ni Chorang Yung. Subalit agaran din si Yuseong nagpakawala ng isang sipa na nagawa pere ni Chorang na maarang gamit ang espada nito. Naramdaman naman ni Chorang ang lakas ng pagkakasipa sa kanya, samantalang nakita ni Yuseong ang staff na nasa ere, kaya agaran niya itong sinasalo, hanggang sa mahawakan na niya ito, habang naghahanda para umatake. Sinabi ni Yuseong na ang mananalo parent sa laban ang kinukonsidera bilang tunay na liwanag. Makikita natin na nanonood lang sila Baekru Moyong, Pyeongwide at ang iba pang mga disipulo. Sinabi ni Pyeongwide na nag-umpisa na naman ang dalawa sa kaguluhan na ito. Naiinis na sinabi ni Pyeongwide na sa wakas ay tumigil na ang ulan at nagawa na din nila matalo ang iba pang mga kalaban na nasa malapit maliban kay Mamoru Miyamoto. Kaya hindi na lang niya maintindihan ang ginagawa ng dalawang ito bakit ngayon pa ang mga ito naglalaban. Sinabi naman ni Baekru Moyong na sa wakas ay narinig na rin niya si Pyeongwide na magsalita. Kung narinig na ba nito ang nangyari sa ama ni Pyeongwide, napatahimik si Pyeongwide dito. At sinabi niya na hindi siya okay sa nangyari sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay kinuha ng mga taga-Miriam Alliance dahil sa paglabag nito sa pinagbabawal na teknik. Dapat ay hanggang ngayon ay patay na siya ngunit ito siya at buhay bilang isang halimaw. Pagkatapos ng misyon na ito ay sigurado siyang ikukulong din siya sa malayo ng Miriam Alliance tulad ng kanyang ama, hanggang sa nakakulong siya sa katawan na ito ay may isang bagay lang siya na dapat gawin. At ito ay ang isama si Mamoru Miyamoto sa impyerno kasama niya. Napatahimik na lang si Baekru Moyong dito. Sa isip-isip niya na parang ibang tao na ito ngayon. Napalingon naman si Yuseong sa kinaroroonan
kinaroroonan nila Jeum Namgung at napansin niya si Pyeongwide, sa isip-isip niya na ang akala niya ay patay na ito ngunit nabuhay ulit ito, ngunit kung titignan ay di masasabi na buhay ito base sa hitsura at aura nito, tulad ng tinuturo ng kamay ng wristwatch, pinapahiwatig dito na patay na ito, tulad ng pagkakaturo nito sa libingan ni Jong Myung, kahit na sa dating niyang buhay ay namatay din si Jong Myung dahil sa digmaan na ito, sa tingin niya na walang sinoma na babae ang makakapalit sa lugar bilang kababatang kaibigan ni Cho Rang-yung, kung iisipin ay dito pala nag-umpisa ang sama ng loob niya dito. Gumamit si Yoseong ng telepathy at sinabihan si Cho Rang-yung na itigil na nito ang pagpuna sa mga teknik at style niya, magpakatotoo na lang ito sa sarili niya, na nagagalit talaga ito sa sarili nito dahil sa hindi nito nagawang protektahan ang kaibigan nito sa isang malakas na kalaban, napatahimik naman si Cho Rang-yung nang marinig ito at makikita natin na tumaas ang mga kilay nito, hanggang sa mabilis itong sumugod habang sinasabihan si Yoseong na manahimik ito, sa isip-isip ni Yoseong na gagawin niya rin naman ito sa mga darating na araw o taon kaya mas maganda na gawin na ito mismo ngayon at subukan ng mag-class change o kung ano pa ang tawag doon sa reward na makukuha niya kapag natalo niya ulit si Cho Rang-yung sa laban, nakangiti na sinabi ni Yoseong na sumugod na ito sa kanya. Ginamit naman ni Cho Rang-yung ang void control nito, makikita natin na kumakawala sa kamay ni Yoseong ang espada nito. Agara naman na naglunsad ng atake si Yoseong at ginamit nito ang 10-weapon demon style, quadruple weapon art 4th technique, 4 snake strikes 1 point habang sinasabi na kung sa tingin ba ni Cho Rang-yung na matatanggal ulit sa kamay niya ang espada niya ng pangalawang beses, nagawa naman na maarang ni Cho Rang-yung ang atake ni Yoseong. Sinabi ni Cho Rang-yung na ang pang-aasar ni Yoseong ay kasing hina ng teknik nito kaya agaran na din ginamit ni Cho Rang-yung ang 14 blossoming stroke 7th technique, Twilight Snow Blossom. Sinabi ni Ryohei Cho na hindi ba dapat ay pinipigilan nila ang ginagawang labanan ng dalawa. Tinawag naman ni Giho si Bong De-ala. Tinanong niya ito kung alam ba ni Bong De-ala ang martial art na ginagamit ngayon ni Cho Rang-yung. Sinabi ni Bong De-ala na mukhang ang ginagamit nito ay ang martial arts na ginagamit ng pinakamalakas na mandirigma sa kasaysayan ng Meriam sa Junguan. Sinabi ni Giho na kung ang tinutukoy ba nito ay ang wind-like technique, hindi ba ay para lang itong isang klase ng void control. Sinabi naman ni Bong De-ala na ang void control ay ang paggamit ng ki para mapalutang ang isang bagay sa ere, ngunit ang ginagamit ngayon ni Cho Rang-yung ay isang martial art na gumagamit hindi lang ki ngunit pati ang natural na alon na parang enerhiya sa paligid nito, hanggat nararamdaman niya ito at nasa loob ng saklaw, walang limitasyon sa kung ano ang maaari niyang kontrolin. Sinabi naman ni Ryohei Cho na parang nagpapalipat-lipat lang naman ito ng buhangin sa paligid niya. Ayon naman kay Bong De-ala na totoo ito, dust moving technique ay dating itinuturing na pinakadakilang martial art sa buong Junguan. Sinabi naman ni Soso na kung isang simpleng void control lang ito, hindi nito magagawang igalaw ang bawat butil ng alikabok sa paligid ng ganoon. Masyadong malawak ang range ng teknik niya para ikonsidera ito. Sinabi naman ni Giho na ang pinakamalakas na martial art na inaakala ng lahat na nawala na ay nasa kamay na ngayon ni Cho Rang-yung. Makikita natin na patuloy ang dalawa sa palitan ng mga atake. Agara naman na tumatalsik sa kamay ni Yoseong ang sandata na ilalabas niya sa kamay niya, kaya naiinis na lang si Yoseong dito sapagkat hanggang 4 na sandata lang tuloy ang nahahawakan niya. Kapag sinusubukan niyang humawak ng maraming sandata sa isang kamay ay natural lang na humihina ang kapit niya sa mga ito kaya iyon ang puntirya ni Cho Rang-yung. Ngunit ang void control na alam niya ay hindi ganito kalakas ang puwersa na para bang ang sandata niya ay pinapalipad ng mataas na parang may sarili ang mga ito na isip. Kahit papano ay kaya niya naman na humawak ng 4 na sandata. Habang papasugod ay sinabi ni Cho Rang-yung na dapat ay makaramdam si Yoseong ng karangalan. Dahil ang maalamat na God of War kung saan ay hinati sa dalawa ang Mount Yo, ay ipapakita niya ngayon dito na hindi lamang ito isang alamat. Sinabi naman ni Sona na kung ang sinasabi nito na ang pinakamalakas na mandirigma sa Junguan sa kasaysayan, sino naman ang eksatong tao na tinutukoy nito?
Ayon naman kay Gihon na kung ano naman ang ibig sabihin ni Sona dito, nahihiya naman na sinabi ni Sona na kung sasabihin na pinakamalakas na mandirigma sa Jungwon, Kalomaita na binabanggit ng mga tao ay ang dalawang tao at hindi lang isa. Sinabi naman ni Demong ginatama si Sona sapagkat ang isa ay si Gwang Cheon-dong at ang isa naman ay si Mushin. Nagulat naman si Gihon nang malaman ito. Dalawang maalamat na nilalang na narinig ng bawat miyembro ng Murem Alliance, ang Unparalleled Warrior God na si Gwang Cheon-dong at ang Great Warrior Protector na si Mushin. Ang una ay ang bayani na nagpoprotekta sa Jungwon sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagputol ng hindi mabilang na Jiangxi, at ang huli ay nag-iisang tinalo ang muling nabuhay na Qin Shi Huang at daan-daang mga demonyo sa panahon ng pag-aalsa ng Shi Huang. Walang paraan para hindi kilala ng isang tao ang dalawang maalamat na tao na ito. Gayunpaman, dahil sa 1,000 taon na agwat sa pagitan ng dalawa, ang tanong kung alin sa dalawa ang mas malakas ay isang madalas na pag-uusap na paksa sa inuman, isang walang hanggang tanong na hindi masasagot hanggat hindi sila makikita ng personal at maglaban. Sinabi naman ni Bong De-ala na bakit kailangan pang ikumpara ang dalawa. Si Mushin ay ang disipulo ni Gwang Cheon-dong. Nagulat na lang ang lahat sa sinabi ni Bong De-ala. Tumatawa na sinabi ni Demong Gi na ito ang pinaka nakakatawang joke ni Pudeji. Nakangiti at napatahimik lang dito si Bong De-ala. Tinanong ni Giho kung ano ang eksaktong martial art na ito. Napalingon dito si Bong De-ala, at sinabi nito na ang martial art na ito ay ang True Power of Transcendence, ang martial art na sumaikop sa Jungwon ng 2 beses. Ayon naman kay Giho na kahit ano pa ang tawag dito, ang hangin na iyon ay malamang na nagpapahirap kahit nalapitan lamang si Cho Rang-yong. Ngunit si Yoseong ay nagagawa pera na makalapit dito at nakakalaban pa pabalik dito. Sinabi naman ni Soso na hindi na sila dapat mag-ulat pa doon sa pagkakakilala nila dito. Sigurado siyang nag-enjoy ang tao na ito sa nangyayaring sparring na ito. Kapag ang kanyang kalaban ay bumalik na mas malakas, ito ang perpektong pagkakataon upang makita kung gaano siya naging mas malakas. Makikita natin si Yoseong na natutuwa sa laban. Napatigil naman si Ryohecho sa narinig nito mula kay Soso. Sinabi nito na mukhang ang lahat ng kaibigan ni Yoseong ay pare-parehas ng tingin dito. Lahat sila ay naniniwala na kahit gaano pa kalakas ang kalaban ni Yoseong, ay ipapakita pa rin ito na mas malakas pa rin siya sa kalaban niya. Tumatawa na sinabi ni Yoseong na mukhang nagawa ni Cho Rang-yong na matuto ng panibagong maalamat na martial arts. Habang naghahanda ay sinabi ni Yoseong na may bago din siyang natutunan sa mga oras na nasa malayong isla siya. Makikita natin na napapalibutan ng yelo ang sandata ni Yoseong na kinagulat naman ni Cho Rang-yong. Malakas na inatake ni Yoseong ito na nagawa naman ni Cho Rang-yong na maarang ito. Ngunit makikita natin tumigas din ang kamay at espada ni Cho Rang-yong sa pagharang sa atake ni Yoseong. Kaya hindi na lang makapaniwala si Cho Rang-yong dito. Nakangiti na sinabi ni Yoseong na ito na ang tinutukoy niya. Makikita natin na ginamit ni Yoseong ang Art of Frost at sa ngayon ay level 2 na ito. Habang pinagmamasdan ng kamay niya ay sa isip-isip ni Cho Rang-yong na isa itong nagyayelong atake. Agara naman na ginamit na din ni Yoseong ang Great Feats of the Absolute Emperor. Makikita naman natin na sa kabilang kamay nito ay naglalabas ng malakas na apoy, na bahala naman si Cho Rang-yong nang makita ito, hanggang sa nilunsad na ni Yoseong ang malakas na pag-atake nito. Makikita natin ang malakas na pagsabog dahil sa atake ng ating bida.